nag-PM sa aking kabayan at ganito ang sabi. Matagal ka na dyan sa abroad, pero nakikita ko mahirap ka pa din. Meron din ganito, ang tagal mo na dyan sa abroad. Nakikita ko yung mga vlogs mo. Struggling ka para yumaman. Mahirap ka din pala. Ang tagal mo na dyan sa abroad, parang wala ka pang nag-i-invest. Yan yung mga kataga-kabayan na hindi lang siguro ako ang nakaka-receive ng ganyan. Marahil sa marahil, shoutout po sa mga OFW na makakapanood nito. Nasabihan na po kayo niyan na sobrang tagal na ninyo sa abroad pero wala kayong nakipundar. Mahirap pa rin kayo. Bago umpisa na kang trabaho kabayan, sagutin ko muna o magbigay muna ako ng aking opinion. Sir, ma'am, doon sa message niyo po regarding dyan, bakit kami mga OFW, okay, pangkahalatan na to kasi alam ko naman na lahat kaming mga OFW, marami pa dyan ang mas mataas sa 9 years, 10 years, 15 years. Bakit pa rin sila nagsusumikap na magtrabaho abroad? Ito po ay opinion ko lang kabayan ha. Sarili kong pananaw ito. Pumunta kami ng ibang bansa kabayan, ito na lang isipin nyo. Kung sarili lang namin ang aming iniisip, siguro meron na rin kaming mga naipon at naipundar. Kaso kabayan, pakinggan mo to. Hindi lang po sarili namin ang aming iniisip, tandaan nyo po yan. Ang nangyayari po dito is, alangan naman kabayan, ikaw na kumikita, okay? And medyo may kataasan ng konti. As compared yan sa atin sa Pilipinas ang buwan ng sahod. Kung ikaw, iniisip lang natin ang ating mga sarili. Kabayan, paano naman yung mga pamilya namin na nandyan sa Pilipinas na alam naming naghihirap? Asan ang puso namin? Asan ang pagmamahal namin? Kaming mga OFW, karamihan po dito, tinatawag na breadwinner. Kaya huwag kang magsalita ng ganyan, ma'am and sir, na bakit kami mahirap pa din. Kasi kami, inaamin namin, mayaman kami sa pagmamahal, sa magulang, sa pamilya, sa kapatid. Totoo po yan. Yung tipo na kapag kami sumahod, alam niyo sa totoo lang, kahit walang maiwan sa amin, basta masaya ang mga pamilya namin dahil sa aming ibinibigay, aming sinusuporta. Pagmamahal yon kabayan. Ha? Mabilis maging successful kabayan kung makasarili ka. Pero kasi kami mga OFW, hindi kami makasarili. Mahal namin ang aming mga pamilya. Isipin mo yun kung ang sasarap ng kinakain namin, tapos yung pamilya namin, anong kinakain? Yun ang nasa isip namin, ha? Tanong ko sa'yo, ano ba ang definition mo sa success? Baka ang iniisip mo material wealth. Well, nagkakamali ka. Material wealth is not the ultimate purpose of this life. Ano ang magiging meaningful ang buhay mo na pinapractice mo araw-araw? Baka sinasabi mo dyan, marami kasi ang ibig sabihin ng success kabayan depende sa tao. Ang success kasi kabayan, pakinggan mo ito, subjective yan. Depende sa tao kung ano ang definition ng success sa kanila. Success meron sa iba pag marami kang datong, marami kang kayamanan, marami kang material na bagay. Success para sa akin, yung walang sakit ang pamilya ko. Success sa akin, yung masaya ang pamilya ko. Hindi po ba magkakaiba tayo? Kaya huwag mong sabihin, sir, ma'am, na bakit kami mahirap pa din. Happy po mga OFW in behalf sa lahat ng mga OFW, land-based man o sea-based. Mahal namin ang aming pamilya. Okay lang. Alam ko hindi lang naman ako marami kami mga OFW na sinasabihan ng ganyan. Na kesa ang tagal sa abroad, wala pang nepundar. Ang tagal sa abroad, ba't ganyan pa rin ang buhay niya? Kabayan, tingnan mo naman yung mga buhay na tinulungan namin. Okay na kami doon kabayan. Yun ang tinatawag naming success.
Okay? Kung nading madamat kang kami, uulitin ko. Mabilis yumaman, kabayan. Kung ikaw na nag-message, makasarili ka siguro kaya ka yumaman. Tandaan mo, yung mga kayamanan mo, makiiwan yan sa mundo. At yung pait, at yung galit, at yung inggit, at yung pagkakuripot mo, at yung pagkaangkin mo sa hindi sayo, yan na maiiwan mo sa tao. Kami mga OFW, uulitin ko in behalf sa lahat ng mga OFW, kami po ang itinatanim namin dito sa mundong ibabaw, ang kabutihan sa pamilya at sa kapwa. Alam mo, ang hirap kasi talaga, okay, na merong humihingi sa'yo ng tulong, na ikaw na tao na mapagbigay, kapag hindi mo binigay yan, arang ang bigat sa pakiramdam. Shout out kung ganyan pong pakiramdam niyo. Hindi po ba na kahit alam natin na meron tayong konti, kapag may humingi ng tulong, hindi ka makatiis na mag-aabot at mag-aabot ka. Hindi naman sa lahat namin ibinibigay, kabayan. Meron kahit papano na naiiwan sa amin. Yun na lang, kabayan. Dahil na sa dami ng natutulungan, kabayan, diyan kami pinupuri sa mga mabuting ginawa namin sa aming kapwa at pamilya. OFW, hindi lang yan sa pamilya, kabayan. Kahit sa lipunan, malaki ang naiaambag namin sa ating gobyerno. Shout out mga OFW. Alam natin mahirap ang mamuhay na malayo sa pamilya para mibigay sa kanila ang kaginhawaan sa buhay. Pero sasabihan tayo ng ganito na matagal na sa abroad, walang naipon, walang naipundar, okay lang yan. Deep inside sa atin, kaibuduran ng ating puso, marami tayong naitanim na kagandahan at kabutihan sa kapwa at pamilya. Yan na lang. Huwag na natin isipin yung mga sinasabi ng iba dyan. Okay? God bless everyone. Importante, alagaan natin ang ating mga kalusugan, ha? Para mas magampanan pa natin ang ating mga tungkulin sa pamilya at para magpayaman tayo. Hanggang dito na lamang ang aking mga mensahe at shout out sa lahat ng mga OFW. Mag-iingat po tayong lahat at huwag kalimutan sa pag-arasal palagi. Lagi tayong magpe-pray sa ating Panginoong may kapal na sana ay bibigyan pa tayo ng pangbuhay at lagi tayong iligtas niya sa lahat ng kapahamakan at lagi tayong malusog ang ating kawan para kung sa ganon magpatuloy tayo sa ating trabaho. Mabuhay po tayong lahat at magkita-kita po tayo sa mga susunod natin na mga video. Ingat po palagi at shout out sa lahat ng aming mga kapamilya dyan sa Pilipinas. Ingat-ingat po tayong lahat at mahal na mahal namin po kayong lahat. Bye and good morning, good afternoon, and good evening.